Hola, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 2, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 9, verse 1 to 8. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroroon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa mga paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, dinala kay Jesus ang isang paralitiko. Ang inaasahan ng lahat, pagagalingin niya ang kanyang katawan. Pero ano yung unang sinabi ni Jesus? Sabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong kasalanan." Bakit nga ba kasalanan muna? Hindi dahil sa bawat sakit ay bunga ng kasalanan. Hindi iyon ang gustong sabihin ni Jesus. Ipinapakita niya na ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay hindi lamang yung pisikal na kagalingan, kundi ang pagpapanumbalik ng kanyang relasyon sa Diyos. Nagalit ang ilang eskriba dahil para sa kanila, Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Alam na alam ni Jesus yung kanilang iniisip, kaya anong sabi niya? Ano ba ang mas madaling sabihin? Yung pinatawad na ang iyong kasalanan o tumayo ka at lumakad? At upang ipakita na siya ay may kapangyarihang mapatawad, sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." At agad siyang tumayo. Pag tinignan po natin yung gospel ngayon, maraming tayong kakilalang tao na malakas ang katawan, pero pagod na ang puso. Nakangiti, pero puno ng guilt feeling. Matagumpay, pero hindi mapatawad ang sarili. At baka nga, ikaw rin yan. May isang pagkakamali kang paulit-ulit na binabalikan. Baka meron kang isang desisyon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan mo. O may isang kasalanan na pakiramdam mo ay hindi na kayang patawarin. At ang mas masakit, hindi lang Diyos ang iniisip mong hindi mapagpatawad, pati sarili mo. Pero napakaganda ng unang salita na binitawan ni Jesus sa paralitiko. Anong sabi niya sa paralitiko? Yung first word, sabi niya, "Anak." Bago niya pinagaling, tinawag na muna siyang anak. Hindi inaddress yung paralitiko na makasalanan, paralitiko o kaya may problema, kundi ang tawag ni Jesus ay anak. Ibig sabihin, bago pa man makita ni Jesus ang iyong sugat, alam na niya ang iyong dignidad. Hindi ka tinutukoy ng Diyos para sa pinakamalaking pagkakamali mo. Tinatawag ka niya ayon sa relasyon niya sa iyo. Hindi ito dinidefine ng ginawa natin. Tinatawag tayong anak.
anak na minamahal, tayo yung anak na gustong ibangon. At pansinin mo, hindi lang pinatawad ni Jesus ang paralitiko. Sinabi rin niya sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Marahil may mga taong kailangan mo ng marinig ito bago marinig ang anumang payo. Lakasan mo ang loob mo. Para bang ang gustong sabihin ni Jesus ay, hindi pa tapos, hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. At ito rin yung inaanyahan kong pagnilaya natin na isang maliit na detalye. Pagkatapos gumaling ang paralitiko, anong sinabi ni Jesus? Buhatin mo ang iyong higaan. Bakit hindi na lang niya iniwan? Marahil yung higaan kasi, ito yung simbolo ng kanyang kahinaan. Ngayon ay nagiging patotoo ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ganoon din tayo. Hindi kailangan burahin ng Diyos yung ating nakaraan. Pwede niya itong gawing patotoo ng kanyang awa. Kaya, ngayong araw na ito, anong challenge sa atin ng gospel? Dali natin kay Jesus yung isang guilt o yung isang matagal mo nang kinikimkim, yung sugat na matagal mo nang kinikimkim. Hayaan nating pagalingin ka ni Jesus. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi mo lamang nakita yung aming sugat, kundi nakita mo rin yung aming puso. Kapag kami ay nabibigatan sa aming mga kasalanan, paalala mong mas malaki ang iyong awa kaysa sa aming pagkukulang. Tulungan mo kaming tanggapin ang iyong kapatawaran at bigyan mo kami ng lakas na tumayo muli at magpatuloy sa buhay. Nawa ang aming nakaraan ay hindi ito yung aming maging tanikala, hindi ito yung maging change sa amin, kundi maging patotoo ng iyong walang hanggang pagmamahal. Amen. Friends, may kakilala ka bang yung bang hirap na hirap patawarin yung sarili? Yung bang matagal na siya may dinadala yung bigat ng kanyang nakaraan? I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, ka-group chat, sa ating mga classmates, ka-opisina, sa ating pamilya. Hindi mo alam na baka sa simpleng pag-share, ito maging paraan upang marinig niya yung mga salitang matagal na niyang hinihintay. Anak, lakasan mo ang iyong loob. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.